Pasado na ang pagsasapribado ng NAIA para iangat ito bilang world-class na airport. Pero nangangambang mawala ng trabaho ang mga empleyado at ang posibleng epekto nito sa pamasahe. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Minsang binansagang worst airport sa buong mundo ang Ninoy Aquino International Airport. Kahit nga ang mga balikbayang nakausap namin, hindi maiwasang maikumpara ang NAIA sa mga airport ng mga bansang napuntahan nila. When it comes sa space, mas malawak talaga yung sa Hong Kong. Then yung sa mga CRs nila, magaganda and most improved talaga siya. Sa San Francisco, di ba, mas modern. Tsaka mabilis, of course, yung Wi-Fi. Pero nalalapit na raw na magbago yan. Formal nang inanunsyo ng Department of Transportation na ang consortium ng San Miguel Corporation at SAP & Company ang nanalo sa bidding para sa pagsasapribado ng operasyon ng NAIA. We do need a participation of the private sector. It's about time that we should try to do things and modernize this airport. Makakatulong nila sa pagpapaganda ng paliparan ang Incheon International Airport Corporation na operator ng Incheon Airport sa South Korea. Napili ang San Miguel dahil sila ang may pinakamataas na bid. Handa itong magbigay ng 82% ng kita nito sa gobyerno. Sa kabuuan, sa loob ng 25 taon, 900 billion pesos ang posibleng kitain ng gobyerno. Katumbas yan ng 36 billion pesos kada taon. Mas malaki ito kaysa sa mahigit 1 bilyong piso lang na kinikita ngayon ng pamahalaan. Pero ang malaking kitang yan, may katumbas na 122.3 billion pesos na gastos para sa NAIA privatization. Ang posibleng epekto niyan, dagdag singil sa mga airlines sa NAIA na kalaunay mauuwi sa taas pasahe. No comment muna sa ngayon ng grupo ng mga airline hanggat hindi pa sila sinasabihan kung gaano kalaki ang dagdag. Nangako naman ng San Miguel na gagawing world-class ang standard ng NAIA habang sinisigurong may benepisyo dito ang gobyerno. Ilan sa mga requirement ng DOTR na magdesisyon itong ipabid ang operations at maintenance itong NAIA sa mga pribadong grupo ay yung masiguro ng mga ito na wala na masyadong mahabang pila, mabilis sa mga proseso at may sapat na maupuan ng mga pasahero habang naghihintay dito sa loob ng terminal. Pabor yan sa mga pasahero, pero ang NAIA privatization, pinangangambahan ng mga empleyado. Wala pong mawawalan ng trabaho dito. Walang mawawalan ng trabaho. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ia-absorb ang mga empleyadong bahagi ng operations, habang ang iba naman, mananatili pa rin sa MIAA na siya pa ring regulator ng paliparan. Sa kabila niyan, tutol sa NAIA privatization ang unyon ng mga empleyado ng MIAA. Hindi raw sila kinonsulta tungkol dito. Wala raw kasiguruhan kung talaga bang walang mawawala ng trabaho. Ang ibibigay sa kanila is probationary for 6 months. Hindi po natin alam kung after 6 months ano ang mangyayari sa kanila. At hindi po rin kasiguruhan na pag nalipat sila, magtatagal sila doon. Dahil alam po natin kapag private company hanggat makakamura magtitipid yan para lang tumaas ang ang share. Magsisimula na raw mag-take over ang San Miguel Group sa loob daw ng 3 hanggang 6 na buwan. Sa 2025 naman, mararamdaman ng mga pasahero ang pagbabago sa NAIA. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.